Mama Colleen. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lynn. At ang napangasawa ko po ay itago naman natin sa pangalang JB. Galing po ako sa breakup noon, Mama Colleen, nang nakilala ko si JB. July po ang bakasyon ng best friend ko galing ibang bansa at dumaan siya sa amin para ayain ako na mag-bar. At dahil nga broken ako noong mga panahon na yun yung paraan ko para makalimot sa panloloko sa akin ng ex ko. Kaya sumama po ako. 3 kaming mga babae noon. Doon ko rin nakilala yung boyfriend ng best friend ko na itago na lang natin sa pangalang Mitch. Kumain muna kami bago magpunta ng bar. Nung nasa bar na kami, inabot na kami ng 5:00 ng umaga. At dahil isa lang yung lalaki sa amin na boyfriend nga ni Mitch, hindi po agad namin naubos yung isang tower ng alak. Hindi rin naman kasi kami pala inom, Mama Colleen. Noong nag-CR ako, pagbalik ko, ay may nadagdag ng ibang lalaki sa table namin. Kapatid pala ito ng boyfriend ni Mitch. Siya po si JB. Tumabi siya sa girl na kasama din namin. Tapos yung BFF ko naman dun sa boyfriend niya. So ito na naman ako feeling alone. Kasi parang ang eksena namin noon, sila may mga partner na, ako wala. So parang fifth wheel ang labas ko no mga time na yon. Kaya nung nagsalita yung MC sa bar na pwedeng mag-request ng song at kakantahin, nagpalista na lang ako ng song. Pero dahil sa diyang maingay po sa bar, hindi ko alam na ako pala yung kakanta ng nirequest ko. Ayun, ending, kumanta ako ng wala sa oras. Buti na lang, Mama Colleen, mga lasing na yung mga tao ata dun sa bar, kaya hindi nila masyadong maririnig ang boses ko. Nung natapos na yung kanta ko, hindi na po ako lumapit sa table namin. Nagsasayaw na lang ako dun sa harap, Mama Colleen, para magising. Gawa na din na tinatamaan na ako ng antok at nakainom na rin. Uuwi na kami at si JB umiba ng lugar kasi galing pa po siya ng work at meron po siyang pasok pa bukas. Kaya hindi na niya kami naihatid. Pero kasama pa rin namin yung kuya niya. Doon siya nagpaalam sa isa naming kasama na babae. Okay lang din naman na hindi niya na ako pinansin. Mama Colleen, June, yung una naming pagkikita ni JB. July, may nag-friend request sa Facebook ko, si JB. Hindi ko na siya nakilala noon kasi masyadong madilim nung gabing yon at hindi ko naman din minumukhaan si JB nung time na nagkita kami kasi nga may pagkasuplado. Pero nung nakita ko sa mutual friend niya yung boyfriend ni Mitch, napagtanto ko na siya yung nakasama namin nung gabing yon. Inaccept ko yung friend request niya, Mama Colleen. Nag-message siya ng, "Hi!" At yun nga po ang naging simula namin. Inamin niya na ako daw pala talaga ang pinunta niya last time sa bar kung saan kami unang nagkita. Nag-send daw pala ng picture ko si kuya niya nung time na yon. Nahiya lang daw siya at nawala ng lakas ng loob. Hanggang sa inaya niya na akong lumabas sa Quiapo. Sa Quiapo ang first date namin at first holding hands namin. At simula nun, hindi niya na ako binitawan. Hanggang sa nagtagal kami, Mama Colleen. Umabot ng 1 taon, 2 taon, hanggang 9 na taon. Naging smooth yung relasyon naming dalawa. Nagpakasal kami, nagkaroon kami ng isang anak,
At kasalukuyan, buntis po ako sa pangalawa namin. LDR po kami, Mama Colleen. 5 years na kaming LDR. Navy po siya at sa isang taon, isang beses lang siya kung umuwi. Tiniis ko po lahat at nagtiwala ako sa kanya. Kapag nauwi po siya, 10 days, merong 15 days, minsan 20 days po siya nandito. Pero palagi ko siyang namimiss. Kaya kapag nauwi siya, gusto ko po na sa amin niya ibuhos yung mga araw na nandito siya. Kaya lamang, Mama Colleen, palagi po siyang nasa barkada niya, nag-iinom. Kapitbahay lang naman namin yung kaibigan niya, pero nagtatampo po ako minsan kasi mas parang ayun yung pinipili niya na kasama kesa sa amin na anak niya. Hindi po ako madamot, Mama Colleen, at hindi po madamot ang mister ko. Malambing din po siya sa anak namin, pero pagdating po sa akin, napansin ko na parang nag-iba siya. Yung dating cellphone niya, napakalat-kalat lang. Ngayon, lagi niya nang hawak. Napapansin ko rin ang mas madalas na pag-alis niya, tapos gabi na kung umuwi. Idinadahilan niya na may gagawin lang daw na inutos sa kanya. Marami na akong pagbabago na nararamdaman sa kanya. Last New Year, nandito siya, tapos ine-expect ko po na July na po yung susunod niyang uwi. Pero nung nag-log in, o na-log in ko yung email niya, February 22, nakita ko na nandito siya sa Cavite, Mama Colleen. Hindi ko po yun alam kasi hindi niya po sinabi. Come March 1, nag-surprise siya ng uwi sa amin. Masaya ako kasi kahit saglit makakasama siya ng panganay namin. Opo, may mga kutob na ako pero binabaliwala ko lang po. Nararamdaman ko din yung panlalamig niya at hindi na siya natabi sa higaan namin. Oh, no! Dahilan niya, naka-aircon kasi sa kwarto at nilalamig ako. Kaya mas pinipili ko na sa sala na lang matulog. Ang hindi niya alam, pinapanood ko siya sa CCTV at nakikita kong hindi siya tulog at parang meron pa siyang ka-text. Binaliwala ko lang kasi baka nga nilalamig talaga siya. Pero iniisip ko na madami naman kaming kumot sa kwarto. Anong ginagawa ng kumot? Hanggang sa nakabalik na siya sa barko nila. Nandun pa rin lahat ng duda ko. Hindi maalis sa isip ko lahat yung mga tanong ko hanggang sa kinumpronta ko na siya. Kung meron na bang iba. Tingin mo, ka-winner, tama kaya ang duda ni Lynn sa kaniyang asawa? O baka napapraning lang siya dahil nga LDR ang kanilang eksena? Ka-winner, eto na nga po ang pagpapatuloy ng kwento ni Lynn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, mahaba ang naging palitan namin ng mensahe ni JB sa isa't isa. Hanggang sa humantong sa sasabihin niya o sinabi niya na hayaan mo na lang na maging ama ako sa mga bata. At bigla niyang dinilit yung message na yon. Pero ang bilis ko kasi nabasa ko naman talaga. Pero nagmaang-maangan ako na wala akong nabasa. Sabi ko na lang, ano yun? Sabi niya, wala yun. Huwag mo nang intindihin.
Doon pa lang sa mensahe niya, alam ko na meron ng mali. Pinaamin ko siya. Umamin siya na may iba na siya. Pero hindi niya daw mahal. Na kami daw ang mahal niya at tawag lang ng laman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nagulat ba ako sa aking nalaman? Hindi masyado. Kasi matagal na rin naman yung kutob ko na ito. Kumbaga ang inaantay ko na lamang ay ang pag-amin niya. 3 months, 3 buwan sila nung babae. Nakilala niya sa Davao, pero taga Cavite. May nangyari na rin sa kanila. Lahat yan inamin niya sa akin, Mama Colleen, at oo, inaasahan ko na yon, pero durog na durog pa rin ako. Knowing na alam niya na buntis ako sa bunso namin. Nahihirapan yung loob ko, pero tinanong ko pa rin siya kung bakit. Alam kong masakit ang maaari kong matanggap na sagot. But I want answers. Bakit niya nagawa ito? Kasi 9 years kami, tapos 2 boys pa yung anak na binigay ko sa kanya. Ang hirap umiyak mag-isa, wala akong sinabihan maliban po sa mama niya. Broken family sila at alam niya yung hirap. Pero bakit ipinaparamdam niya din to sa akin at pati sa mga anak niya? Hindi ko matanggap. Pero sa kagustuhan kong maging maayos kami, binigyan ko siya ng second chance para sa mga bata. Binlock niya yung babae sa Facebook at doon ko nga nakita yung babae niya. Nadudurog ako araw-araw, umiiyak, pero nilalabanan ko kasi ayoko pong maapektuhan yung baby namin. Pero araw at gabi akong nakikipaglaban sa lungkot na hindi ko naman deserve. Naging mabuti akong asawa sa kanya. Nung training niya 6 months, walang communication, inantay ko siya. Nung hirap ang buhay namin, sinamahan ko siya hanggang sa naabot niya yung gusto niya. Pero naiwan ako. Nagstay ako sa bahay dahil walang magbabantay sa panganay ko at sapat naman yung kinikita niya sa pang-araw-araw namin. Ang tanong ko lang, Mama Colleen, kung tama po ba yung desisyon ko na magstay? Ayoko kasing maranasan ng mga anak ko yung broken family. Ang sabi naman niya, pwede naman akong magdesisyon na sa mga bata na lang yung sustento niya. Pero mahal ko po kasi siya at gusto ko na isave yung marriage namin. Ayoko na bitawan siya at maging masaya yung babae niya. Nalilito po ako at araw-araw kong pinapalakas yung loob ko, pero dinudurog ako ng sakit. Maraming salamat po sa pagbasa, Mama Colleen. Muli, ako si Lynn. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk. Real talk. Real talk. Hindi ko alam kung saan ako mas nasasaktan. Kung sa kwento mo o sa pagkanta ni Moira. Ang sakit kasi. Pero hindi totoo lang, no? Ang ganda nung linya nung kanta. Hindi ko makita na hindi ka kasama sa umaga. Paano tanggapin kapag wala ka na? Paano magsisimula? Yan ang perfect linya sa pinagdadaanan mo ngayon, Lynn. And I know, masakit. Ang sakit.
Kasi mahal mo yung isang tao at patuloy mo pa rin siyang minamahal sa kabila ng panloloko na ginawa niya sa'yo. Masakit kasi umasa ka na magiging perfect husband siya sa'yo kasi alam mo yung pinanggalingan niya. Galing siya sa isang broken family at ang isang tao po minsan, kapag galing po sa isang masamang nakaraan, kapag galing lalo na sa broken family, minsan ang goal niyan, hindi mangyari sa buhay niya yung nangyari sa kanya. Kumbaga, pinangarap niya noon na kung iniwan kami ng tatay namin o naging sira ang pamilya namin kung ano man yung mga dahilan, naniniwala ako na yung mga ganitong klase ng tao, ginugol nila that someday, hindi ko ipaparana sa pamilya ko yun. Someday, magiging ideal family ako, hindi katulad nung yung pamilya na naranasan o nakalakihan ko. Naniwala po si Lynn na hindi gagawin ni JB yung ginawa o nagawa o naranasan nito sa buhay niya. So ngayon, you're hurting right now, your feeling is very valid. Ngayon, sabi mo Mama Colleen, tama ba yung desisyon ko na magstay? Sino ko para magdesisyon para sa'yo? At the end of the day, ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung nasa puso mo? But you know what? You already answer your question kay Mama Colleen. Dahil kasunod ng tanong mo na tama ba ang desisyon mo, ikaw ang nagsabi na ayaw mong maranasan ng anak mo yung broken family. Ikaw na rin ang nagsabi na gusto mong isave yung marriage ninyong dalawa. So go. Hold on sa nais mong mangyari. Kasi naniniwala po si Mama Colleen na hindi mo mararamdaman ito kung hindi ito ang iniiukol ng Diyos. Hindi mo mararamdaman yung eagerness na lumaban pa kung hindi ito ang gusto ng Diyos para sa pamilya mo. Kaya sige po, take that leap of faith na tinatawag. Magtiwala ka muli, set aside the fear, ibalik mo yung tiwala. 'Di ba? Alisin yung takot sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, wag mong ilabas sa bibig mo na, paano kung lulukuhin na naman niya ako? Paano kung sa pagtitiwala ko na namang ito, meron na naman siyang uuwian na iba? Dala ng tawag ng kalamnan. Wag mong sabihin. Wag mong ilabas sa bibig mo kasi minsan po, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung lagi nating iniisip, minsan yun yung naa-attract. So no to negative vibes. Instead, think always yung positibo lamang. Ngayon, kung halimbawa man na you take this leap of faith, nagtiwala ka uli sa Kanya, I would like to remind you na kapag ka tinake mo yun, dapat wag mo nang halukayin pa anuman yung nagawa niyang pagkakasala sa nakaraan. Kasi never po or hindi kayo makakapag-move forward. Kung halimbawang nagkabalikan nga kayo, pero lagi mong sinasabi sa kanya na, oh, baka ng babae ka na naman ha, katulad nung dati, nakita ko pumunta ka ng Cavite. Hindi mo sinabi sa amin, yun pala may inuuwian ka pala dun. Diba? Kumbaga kapag ka nakipagbalikan ka, kapag ka nagtiwala ka muli, kapag ka sinabi mong, sige magbalikan tayo, patatawarin kita, let's save this marriage. Huwag kang maging throwback Thursday. Wala nang flashback Friday. Just move forward. Dapat you are ready to forgive para pareho kayong makapag-move forward. Again, tama ba ang desisyon mong magstay? Takot ka ng broken family? Mahal mo siya? So tuloy mo lang.
naniniwala ako na lahat ng paniniwala mo sa relasyon ninyong dalawa pwede namang maging maayos. Kailangan mo lang wag sukuan ang mister mo at mas ipakita mo sa kanya na kahit ikaw ay niloko niya minsan, kaya mo pa rin siyang tanggapin ng buo. Ganun naman talaga, di ba? Parang mga anak lang natin. Kapag ka nalilihis ng landas, kapag ka nababarkada, kapag ka nagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay, di ba tinatanggap pa rin natin? Ganun din yung mga asawa natin. The good news here, nag-confess siya. Inamin niya. In-acknowledge niya. So malay mo, makonsensya siya. At hindi niya na ulitin yung nagawa niyang pagkakasala sa'yo. So yun lang. Take that leap of faith. At huwag ka ring sumuko na magdasal. Huwag kang sumuko na ipanalangin yung asawa mo na naliligaw ng landas. Kasi si Lord never naman niya tayong sinukuan. Magtiwala ka muli sa asawa mo at magtiwala ka sa plano niya para sa inyo. Ka-winner! Masakit, totoo lang, nadudurog din ang puso ko, ramdam na ramdam ko yung nararamdaman ngayon ni Lynn. And I really feel sorry for her. Ang sakit, diba? Yung taong mahal na mahal mo, na nakasanayan mong makasama sa buhay, biglang isang araw, hindi mo na pala kasama. Ang sakit lang, di ba? But as long as there's faith within your heart, kung ano man yung desire ng puso mo, minus the negativity, just attract the positivity, who knows? Gumising ka isang umaga, buo na uli kayong pamilya. Ka-winner, ito po ang kwento ni Lynn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.